Siyempre, marami tayong pinagugutan ng kagalakan. Nagiging masaya tayo sa maraming dahilan, iba't ibang dahilan. But today, we have all the reasons to rejoice. For the Lord's coming is near. No? Mga kapatid, sa kabila ng mga kalungkutan, pasakit, bighati, pagdarahop sa ating buhay, patuloy pa rin tayong inaanyahan ng Panginoon na magalak, na umasa. No? At bakit? Ayon nga sa ating unang pagbasa, dapat daw tayong magdiwang, dapat daw tayong lumundag sa saya, sumigaw sa galak, dahil darating na ang Panginoon upang ang bayan ng Israel ay iligtas. Ipagtatanggol niya sila at patatawarin sa kanilang mga kasalanan at ibabalik na sila sa sarili nilang bayan, sa sarili nilang tahanan. Kaya yan ang naging mabuting balita ng Panginoon para sa bayan ng Israel. At yan din ang sanhi ng kanilang kagalakan. Sana ganun din tayo. Ang Diyos lagi dapat ang sanhi ng ating kagalakan. Hindi yung iba pang mga bagay sa mundo. Masaya man tayo, dapat masaya tayo dahil sa Panginoon. Kasi iba yung pinagugutan ng kagalakan eh. At yung kagalakan na yon, minsan hindi kalugod-lugod sa Diyos. Masaya tayo pero hindi masaya ang Diyos dahil mali yung nakikita ng Diyos sa ating buhay. In the second reading, we have Apostle Paul. At hinikayat niya yung mga unang Kristiyano na mamuhay sa kapayapaan, mamuhay sa kagalakan ng Diyos. Bagamat sila'y nakaranas ng mga pagsubok, nakaranas ng mga kahirapan sa buhay, patuloy pa rin silang hinikayat ni Apostol San Pablo na laging magalak, masaya. Kaya ang sabi niya, rejoice in the Lord always. So malinaw ha, dapat tayong maging masaya para sa Panginoon. Hindi sa ano pa mang bagay. Ha? Dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya hindi na dapat tayo mabalisa, hindi na dapat tayo mangamba sa ating buhay. If last Sunday, John the Baptist invited us to repent and to reform our lives, in today's gospel, John challenges us to translate our renewal into concrete deeds, good deeds for the Lord. And this means our Christian joy should lead us to Christian commitment to the Lord. Kailangan maging committed tayo sa Panginoon. Yung kagalakang nararamdaman natin, na galing din naman sa Diyos, ay dapat magdala sa atin sa isang mahalagang commitment, no? Christian commitment. At ano yun? At ito yung pagsisikap nating gawin ang tama, ang gawin ang mabuti, ang gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga, noong ipinahayag na ni Juan Bautista na nalalapit na ang pagdating ng Mesiyas, pagdating ng Panginoon, it gave them so much joy. A joyful anticipation. No? Kaya tuwang-tuwa sila sa ibinalita ni Juan. Darating ng Panginoon. Pero, akala nila, no, at maraming nag-aakala na yung tinutukoy ni Juan ay kanyang sarili bilang Mesiyas. Pero hindi. Nilinaw niya na may darating na kasunod niya na siyang magbibinyag sa kanila sa spiritu at apoy. Kaya, dahil sa mabuting balitang ito na darating na ang Mesiyas, ang tanong nila ay,
Anong dapat naming gawin? What shall we do? What do we do on account of our joy? Oo, masaya tayo. Darating na ang Panginoon. Subalit, anong dapat nating gawin? Anong sabi ni Juan Bautista? Kung meron kang 2 baro, 2 damit, bigyan mo ang wala. Kung meron kang pagkain, marami kang pagkain, bigyan mo ang mga nagugutom. Matuto tayong magbahagi kung anong meron tayo. Di ba? Yan ang diwa ng Pasko. Pagmabahalan, pagbibigayan. Yan ang dapat maging bunga ng ating kagalakan. Darating na ang Panginoon. Pangalawa, dumating din yung mga taga-kolekta ng buwis. Sabi nila, anong dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa nararapat. Kasi maraming mga publikano na nang daraya, nang loloko. Sobra-sobrang sinisingil ng lalamang ng tao. Pangatlo, nagtanong din yung mga kawal. Kasi gusto rin nilang magbago. Gusto nilang ihanda yung kanilang sarili sa pagdating ng Panginoon. Anong dapat naming gawin? Huwag kayong humingi ng may pamimilit, sabi ni Juan. Huwag kayong mangungotong o gumawa ng maling paratang sa kapwa. At syempre, sabi pa ni Juan, masyahan kayo, makontento kayo sa inyong sahod. Kasi mayroong mga tao na dahil hindi kontento sa sahod, nangungotong. Dahil may kapangyarihan sila. Kaya nilang manakot, mamilit ng ibang tao. Hindi yan ang tunay na pagbabagong buhay. Hindi yan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Dahil kung ikaw ay nasa Panginoon na, di ba tayo, nasa Panginoon na tayo, di ba? Nagbagong buhay na tayo. Dapat masaya na dapat tayong lahat. Dahil nagbagong buhay na tayo. Dahil wala ning sama ng loob, wala ning galit natin sa kapwa, nagpapatawad na tayo, Dahil nagbago na nga tayo Kaya we have all the reason to rejoice in the Lord. Kaya ang sanhi ng ating kagalakan ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos. Kaya dapat na nating iwasan ang anumang mali. Masaya tayong gumawa ng kabutihan sa kapwa. Kasi hindi tama yung, tumutulong nga tayo, mahabagin nga tayo, marami tayong mabubuting gawa, pero kung ginagawa naman natin ito na yung pang napipilitan lang, napipilitan tumulong, o kaya hindi masayang tumutulong, o naglilingkod, hindi rin matutuwa ang Diyos sa atin. And that is why whenever we serve, we have to serve with joy for the Lord. And so, we should strive to be kind, to be good, to be honest, and truthful in our day-to-day living. And so, my dear brothers and sisters, for reflection for this third Sunday of Advent, let us ask ourselves, what are the causes of your joys in life? Is your joy related to Jesus, to the Lord? Let us always remember, a truly joyful person in the Lord is the one who does a lot of good to others.